Hi Scorpio, welcome and this is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Give me the message for Leo. Give me the message for Leo, please. Meron ka ditong growth, soulmate. Ayan, pasensya na kung may naririnig kayo. Pusa. Give me the message for Leo. Meron ditong vanity. Okay? Nafe-feel ko dito na meron ditong paglago. Okay? Kumbaga, kung ano man yung mga tinatahak mo, kung ano man yung mga ginagawa mo, nakikitaan ko rin dito ng paglago. Kumbaga, umaani ng tagumpay. Then, meron ditong hindi mo akalaing malaking pagbabago para sa iyo. Pero ganun pa man kahit lumalago ka dito, Scorpio, nararamdaman ko dito na meron ditong mga tao na kasubaybay sa iyo, or pwede rin sabihin na meron ditong mga naiintriga, na naiinggit, or nakasubaybay sa yung paglago na hindi mo namamalayan. Ito lang yung nafe-feel ko kasi nagkakaroon ka dito ng transformation. Ayan lang nakikita ko. Kasi meron ditong vanity. So, ibig sabihin, meron ditong mga tao na social climber, or sabihin natin na meron kang nasa paligid na mga hindi maganda yung adhikain, hindi maganda yung kanyang mga ginagawa. Kasi nakikitaan ko rito may nakamasid. So, binabalaan ka ditong ingat ka sa mga pagkakatiwalaan mo, ingat ka sa mga sekreto mo, na wag ka masyadong magkwento-kwento, or nuturuan ka dito na kailangan mong mag-keep ng secret para sa'yo. Para nang sa ganun, hindi mahadlangan yung oportunidad or yung magandang blessing na mangyayari sa'yo. Then, napifeel ko dito, Scorpio, meron ditong soulmate na parating sa'yo. Kaya siguro meron ditong mga tao na kasubaybay sa'yo kasi may paglago at meron kang soulmate na parating. Ibig sabihin na itong tao nito, naisip ka nito, or sabihin natin sa unang kita ka nito, hindi ka mawawala sa isip nito, or pwede rin sabihin kilala mo tong taong nag-iisip nito sa'yo. Okay? Ito lang yung nakikita ko, meron ditong soulmate. May soulmate na parating para sa'yo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me more information for Scorpio. Ano yung mensahe para kay Scorpio? Give me the message for Scorpio. Ano yung mensahe para kay Scorpio? Meron ka ditong Earth. Maybe meron kang person dito na Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me more information. Anong mensahe pa kay Virgo? Ay, Virgo ba? Sorry. Kay Scorpio. Ano ba yan? Meron ka ditong South Node. Okay. Give me the message. Meron ka dito na Saturn. Give me the message. Give me the message. Meron ka dito na fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, or pwede rin sabihin meron kang birth chart na ganyan sa yung birthday, birth chart. Kumbaga, maliban sa Scorpio ka, meron ka pang kasamang zodiac sign sa birth chart. Kung malalaman mo yung iyong oras ng kapanganakan at kung saan ka pinanganak. Okay? Meron yung apps para malaman kung ano yung pinaka-final birth chart mo. Meron ditong Earth. So, sinasabihan ka dito, ikaw yung tipo ng tao na patient, or pwede rin sabihin na meron kang person dito na very patient. Kumbaga itong tao nito ay napaka-practical. Yung tipo na, siya yung tipo ng tao na good provider. Ganon lang yung vibes. Kumbaga, hindi siya masyadong natingin sa anyo, Kumbaga, mas practical siya. Kung, for example, sa isang lalaki, siya yung tipo ng tao na hindi natingin sa anyo. Mas nagiging siyang practical kung ano yung kayang ibigay ng kapartner niya para sa kanya. Ganon, practical lang siya. Then, dito the South Node,
nakikita ko rito na destined to release. So, ibig sabihin, destiny mo na i-release yung mga bagay-bagay na hindi makakabuti para sa'yo. Or destiny mo itanggalin yung mga habit or yung mga tao na kung saan nagpapabigat ng kalooban mo. Or pwede rin sabihin, destiny mo na alisan yung mga sitwasyon na sobra ka nang nahihirapan. Ayan. Ito lang yung na-feel ko sa destined to release. Meron ditong South Node. Then, dito sa Saturn, lumabas ang Saturn. So, ibig sabihin, tinuturuan ka dito maging discipline or maging kang restricted, Then, nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo, hindi halos lahat, nakakaramdam or nakaka-experience ng struggle, na kung saan yung mga struggle na kinakaharap niya sa kanyang buhay, meron niyang aral, meron niyang lesson para sa'yo. And then, sinasabihan ka dito na kailangan mo lang maging patient kung ano man yung mga na-experience mong struggle na yan dahil meron niyang lesson. Kaya siguro lumabas tong growth dahil lalago ka dyan bilang isang individual, matututo ka or sabihin natin na magiging kang independent sa pagre-resolba ng mga problemang kinakaharap mo. Kasi meron ka ditong struggle learn. Okay? Ito lang nakikita ko dito. Then, na-feel ko dito, sinasabihan ka dito na sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung inner guidance mo. Kasi yung mga inner guidance na nagsasabi sa'yo kung ano yung makakabuti para sa'yo. Okay? Kumbaga, yung signal, kung magiging aware ka lang by spiritual, yung feeling mo na halimbawa, for example, sa inner guidance mo, alam mong mali na kunin yung isang bagay pero merong sumasagi sa yung konsensya na huwag mong kunin yan, masama yan. Yun yung inner guidance mo, okay? Kumbaga, meron diyang babala para sa'yo. Kung susundin mo lang yung babala para sa'yo, mapapabuti ka. Ganun lang yun yun lang yung example ko, Then dito sa fire, meron kang person dito na Aries, Leo, Sagittarius, or pwede rin sabihin na isa kang tipo ng tao na may lakas at tapang ng isang fire sign, okay? Yung tipo na meron kang confidence, meron kang tapang, hindi ka nawawalan ng pag-asa, yung tipo na umaasa ka na meron mangyayari at maganda para sa'yo. At yun ang maganda kasi passionate ka sa mga bagay-bagay na merong maganda na magaganap sa buhay mo. Ito lang yung napipil ko dito sa fire sign. Then, nakikitahan ko rin dito, na hindi ka basta-basta sumusuko sa hamon, yan, nauta na naman ako, sa hamon ng buhay, kasi, nararamdaman mo na merong pag-asa, nararamdaman mo na merong liwanag, or nararamdaman mo na yung mga struggle na nararanasan mo ay meron niyang magandang kapalit, or magandang naghihintay sa'yo, okay? Kung susundin mo lang yung sinabi ko kanina, yung inner guidance para sa ikabubuti mo, nakikitaan ko dito na meron ditong growth or spiritual growth na nangyayari sa buhay mo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Dito sa Life Purpose Oracle card, give me the message for Scorpio. Meron ka dito, you are on the right path. So, yung sinabi ko kanina, meron kang tatahakin. Then, dito sa freedom, nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng kalayaan sa struggle na kinakaharap mo. Kasi magkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Yun lang yung nararamdaman ko. Mas mauunawaan mo yung sitwasyon na kinakaharap mo. Okay, give me more information. Meron ka dito na books. So, kailangan mo ditong makikonnect or sabihin natin marami kang matututunan, marami kang karunungan na may apply sa iyong sarili. Then, nafe-feel ko din dito, you connect to your life purpose through your involvements with books. So, ibig sabihin, meron ditong mga tao or meron ditong nanonood na mahilig magbasa ng libro na kung saan, dito sa mga pagbabasa mo ng libro, ito yung purpose mo na kung saan meron kang paglago dahil sa mga binabasa mo dito. Dahil sa libro, nandun yung karunungan mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, freedom, you're free to do what you choose. So, ibig sabihin, may kalayaan kang piliin ang mga bagay-bagay or tahakin ang landas na gusto mong tahakin.
Then, nakikitaan ko dito, you're on the right path. Keep doing what you're doing because it's working. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga ginagawa mo sa panahon ngayon, nasa tamang landas ka. Gawin mo lang at maging consistent ka sa iyong ginagawa. Kung nagbabasa ka ng mga books or kung meron kang mga inaaral, para sa ikabubuti mo, sundin mo, okay? Kasi meron kang kalayaan kung ano yung tatahakin na landas para sa'yo. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Last message, okay? Give me the message for Scorpio. Give me the message for Scorpio, please. Ano yung mensahe para kay Scorpio? Ayan, ay, dalawa. Ayan, thank you po. Meron ditong vision. Kumbaga, no, sinasabihan ka dito na ilarawan mo kung ano man yung gusto mong mangyari. Kasi once na nilalarawan mo ng malinaw kung ano yung gusto mong marating sa iyong buhay, yun yung signal kay God, kay universe, kay Jesus na ito yung gusto ko, okay? Ito rin na-feel ko, huwag kang mawawala ng pag-asa. Then dito sa last quarter, meron ditong what is holding you back. Ano ba yung mga pumipigil para sa yung sarili para bumalik sa mga ganun, no? Yung tipo ba kung ano man yung mga minsan tanungin mo rin yung sarili mo, no? Once na ikaw ay nagmumuni-muni. Ano ba yung mga nahihirapan ka sa iyong sitwasyon? Ikaw lang din yung makakasagot sagot dito sa what is holding you back. Ano ba yung pumipigil para sa'yo, okay? Ito na yung nakikita ko, pero tingnan pa natin yung last message. Give me the message. Tumalsik to. Moonflower, bloom even no one is watching. Kumbaga, no, magikang maayos, magikang maganda, magikang okay sa lahat ng bagay. Kahit wala kang pinapahangaan, kahit wala kang inspirasyon na person, ganyan, magikang maayos. Kasi once na nagiging malago bilang ikaw, maganda yan kasi para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching and love and peace.